Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Nako, ito na ang kinakatakutan ng mga Kristiyano at iba pang relihiyon. Ang relihiyon ni Kibuloy ay nariyan pa rin. Ito yung survey na ayon sa kanilang grupo ay number 1 daw sa survey itong si Kibuloy. Tingnan nyo naman ang buong Metro Manila, nagkalat yung tarpaulin. Ikitang-kita nyo, mayaman eh. Pati yung bus, naka-sticker lahat, Kibuloy. Grabe. Sobra talagang dami ng pera ni Kibuloy. Number 52 yan, Ayan. 66 po ang ating senatorial aspirant. 66 at yan po ay ilalabas namin yung ballot faces. Sa next week po makikita nyo more or less na yung mga picture ng balota ng bawat bayan. Nakikita nyo na po doon kung sino ang mga senador, yung 66. Okay. So hindi pa natin alam kung sino yung 66? Nilabas na po actually namin dati yung 66 dahil po yung 117 ay nadeklara na lahat ng Wisans candidates. Okay. At yung Ang pang 66 dyan, sabihin ko na ay si Kibuloy, yung panghuli. Kasi ito, mukhang pera yata ito na attorney. Bakit naman hindi naging nuisance si Kibuloy? Ang dami-daming kaso. Sa ganyan pa lamang ay gusto nyo bang maging senador yan? Magiging lawmaker yan? Anong gawing batas niyan? Ang gawing batas niyan ay yung mga 13 years old, 14 years old ay pwede nang magpakasal. Yan yung kanyang mga batas. Yung mga batas niya ay alam nyo na, wicked yan. At kung ano-ano ang iniisip niya na hindi maganda sa community natin. Maganda para sa kanya, pero sa atin hindi. Kaya itong taga-Comelec ito, grabe. Hindi daw nuisance si Kibuloy. Ito yung nagsabi na hindi nuisance. Kaya si Matula ay pumunta na ng Supreme Court para doon na mismo mag-challenge o magreklamo. Okay, atin pakinggan muli itong sinasabi niya dito, itong taga-Comelec. 66 po ay pwede niyo pong tingnan sa website namin na andyan. At next week po yung picture mismo ng magiging mukha ng balota sa bawat bayan, ilalabas na rin po namin. Okay mga kababayan, mga ka-art lover, ito na ang video na magpapakita ng mga pangalan na kasama sa senatorial candidates ngayong halalan 2025. Well, of course, sigurado ako kasama dito ang pangalan ni Kibuloy. Nako, talagang patay na tayo dito kapag nandyan sa Senate si Kibuloy, Kasi magpaulan yan ng pera Magpaulan yan, kaya siguradong merong makonvert. Isang basket na kamatis na magaganda ay haluan ng isang latang kamatis. Lahat ay maghalo ng balat sa tinalupan. Well, narito ang ulat galing sa ANC Digital TV. Okay, atin panoorin. 66 out of 183 senatorial aspirants were included in the partial list of candidates of the Commission on Elections for the 2025 polls. The list includes names from political families, including former Interior Chief Ben-Hur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, and House lawmaker Camille Villar. Re-electionists including Bong Revilla, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, and Bongo also made the list. Also included are TV host Willie Revillame, actor Philip Salvador, and singer-lawyer Jimmy Bondoc. Ito kasama pa pala dito ay siyempre talagang gusto pang maging senador yang si Bongo at saka si Bato. Di ba mga ka-art lover? Ngayon ay ano sa palagay nyo, iboboto nyo pa ba yan? Bato at Bongo. Well, tingnan natin kung merong Robin Padilla dito. Kasi kung nandyan yan, yung pamilya ng mga DDS, katulad ni Robin, Bongo, Villar, tsaka yung si Bato, plus Kibuloy, so 5 na sila dyan sa Senado, marami na. Kaya delikado ang Senado kapag manalo pa ang mga taong yan. Okay, so patuloy tayo dito sa listahan. Ito pala si Erwin Tulfo. Ito yung 66 candidates ng halalan 2025 para pagkasenador. The current number of candidates is more than 54 who vied for seats in the 2022 elections. 117 aspirants did not make the cut.
detained preacher and self-proclaimed son of God Apollo Quiboloy also making it to the partial list of senatorial candidates, but a labor leader seeking to stop Quiboloy's name from making it to the ballot. Senatorial aspirant Sonny Matula filed a petition with the Commission on Elections to cancel the candidacy of the detained preacher. Quiboloy was supposedly running under the banner of the Workers and Peasants Party, or WPP, where Matula is a candidate. In his petition, Matula asserts Quiboloy was never a member of their party. The camp of the Kingdom of Jesus Christ leader, meanwhile, hits back. It asked COMELEC to declare Matula and 9 other aspirants to nuisance candidates. The pastor's lawyer, attorney Mark Tolentino, earlier revealed there was a faction in the party insisting Matula's group, called Workers Party Philippines, is not legitimate. Okay, so ito yung WPP na ginamit nila Quiboloy na party list. Pero meron palang kandidato na ang WPP, which is ito, si Matula. Ito yung talagang attorney ng WPP. At yung si Quiboloy, tsaka yung kanyang attorney ay nanggagamit lang ng pangalan ng grupo. Kaya doon pa lamang makikita natin gaano katuso si Quiboloy. Okay, tingnan natin tong listahan na. Hanapin natin si Quiboloy. Quiboloy. So, dito tayo sa unahan. Ito na. Number 52. Si Quiboloy. WPP pa rin ang dala niya. Wala na yan. Kasi na yan eh. Nireklamo na yan. So, taga WPP, Workers Peasant Party, ay nako, baka iboto nyo yan ha. Hindi nyo yan kasama. Quiboloy Apollo Carrion, nako. Kasalanan talaga ito ng COMELEC kung bakit nandyan pa yan. Hindi tinanggal eh. Diyan natin makikita na si PBBM ay mabait talaga. Kasi kung ibang presidente pa yan, tinawagan na ang COMELEC. Diba? Mayroon namang power si PBBM na pagsabihan niyang COMELEC kung anong maganda. Kasi presidente, chief executive eh. Kaya diyan, binigyan niya si Quiboloy ng pagkakataon na tumakbo kung mananalo. Ngayon ang problema niyan, mayroon ng 6,000 members plus bibili pa yan ng mga boto, ay baka manalo yan. Problema ng Senado yan. Nandiyan na, magkasama na yan sila nila Bato, Robin Padilla, Bungo, tsaka Cynthia Villar. At iba pa dyan na maka-DDS sa Senado. Kaya mga kababayan, isip-isip kayo, baka magkamali kayo ng isulat. Diba? So, ayon sa kanila ito na ayon sa Isiminay na number 1 daw si Quiboloy. Ito, number 1 daw, number 2 Bungo, number 4 ay lahat naman ito DDS eh. Number 3, Ronald Bato. Number 4, Marcolita. Number 5, Willie Ong. Ay, wala namang dito eh. Chavit Singson, wala na ito. So yan, number 1 pala si Quiboloy sa senatorial preference. Pangatlong survey daw ito. Nakakagulat naman. Tingnan nga natin sa ibang sa ibang listahan kung talagang number 1 itong si Quiboloy. Nakakagulat naman. Nasaan na pala yung mga mga magaling na senador, di ba? So tingnan natin sa search tayo ng ibang balita kasi ito one-sided to eh. Dapat mapagmatsyag tayo at mapanuri sa ating gagawing pagboto. Baka magkamali kayo ng isusulat, di ba? Sa inyong baluta, baka maisama nyo pa itong kalbo. Wala to. Laman ang utak niyan ay lang, buhangin. Ulo nga parang pugita eh. Wala namang nagawa yan. Katulad din yung Robin Padilla, puro China. Puro China. Kaya alam nyo na kung sinong iboboto nyo. Ito na yung Davao Boys. Ay nako. Alam na, di ba? Grabe pala ang nag-post sa mga fake news to eh. Ang nag-post sa Google ng mga number 1 to number 5 senatorial preference. Lahat ito ang nag-post mga Isiminay. Kaya makita nyo palaging number 1 si Quiboloy. Ayan Iwala man lang lumitaw na
natauhan ni PBBM. Lahat halos ng post ay number 1 si Kibuloy, tapos Bongo, tapos si Bato. Pero hindi yan totoo. Ang nag-post kasi niyan ay SMNI. Tingnan nyo sa baba ng mga videos. SMNI yan, kaya palaging pinapalabas nila na malakas si Kibuloy. Pero ang totoo, hindi. Ito ang totoo. Ito, tingnan natin to. Ito, senatorial preferences. Sorbito, bago lang ha. Pumasok dito si Bongo, number 3. Pero number 1 si Revilla, Tulfo, Vic Soto, Pacquiao, Tulfo pa rin, Ben Tulfo, Cayetano, Abalos, Tolentino, Villar, Marcos, Lacson, Lapid, Rebillame. Ayan, so sa isang post ito, hindi ito sa SMNI. Kaya wala, ang pumasok si Bongo lang eh. Punta tayo sa iba dito. Dito naman, hindi ito SMNI, kaya neutral ito. Number 1, Erwin Tulfo. So makita natin palaging number 1 si Erwin Tulfo. So pwedeng totoo yan. Tito Soto, si Bongo pumasok na naman. So baka totoo na nakapasok si Bongo. Pero si Bato, nandito si Bato sa baba oh. Uy, pumasok si Duterte. Mukhang DDS ang nag-post nito ah. Hindi na yan makapasok pa si Duterte dyan. Alam na ng mga tao kung ano yan, di ba? O dito tayo, o ito. Hindi kasi natin alam kung sino ang nag-post nito eh. Siyempre kapag ang nag-post ay DDS o SMNI, nandiyan palagi yung kanilang mga tauhan. So ito, number 1, Soto. Bongo na naman, Tulfo. Duterte, siyempre merong supporters pa rin yan si Duterte, baka manalo yan. Rebella, Amy Marcos, Cayetano, Tolentino, Lapid, Ong, Abalos. Dito tayo sa isa. Erwin Tulfo pa rin ang nangunguna. Nandyan si Manny Pacquiao nakapasok. So iba't iba ang resulta ng survey. Kaya hindi muna tayo maghusga kung sino ang number 1. Yung kanina pinalabas sa kampo ni Kibuloy sa SMNI, 1, 2, 3 senadors, lahat Kibuloy, Bongo, Bato. Pero sa totoo hindi ganon. Hindi number 1 si Kibuloy, hindi nga nakita dito sa ano eh. Walang Kibuloy dito sa survey. Siyempre nagising na ang mga tao. Pero yung pumasok si Bongo. Pumasok ito, Bongo. Number 3. Number 1, Erwin Tulfo pa rin. Ben Tulfo. Naku, pasok din si Ben Tulfo. Lahat na yata ng Tulfo. Baka isang araw Tulfo na lahat nandyan. Rebillame, kapasok. Hunasan, Aquino, nandito si Bato sa pinakababa oh. So yan lang mga kababayan, mga ka-art lover. Totoong kandidato pa rin si Kibuloy, pero hindi totoong number 1 siya. Walang lumabas sa top 20. Top 20 walang Kibuloy, pero merong De La Rosa at Bato na lumabas. Kaya isip-isip kayo mga kababayan, bakit nandyan pa yung pangalan ni Bato at ni De La Rosa? Dapat wala na yan eh. Kasi mga galamay yan ng, alam nyo na kung sino. Galamay ng pugita yan. At kung nandyan pa yan sa Senado, palaging manggugulo, di ba? Okay, so ito lang ang ating ulat ngayon tungkol sa preference. Kung number 1 ba si Kibuloy, pumasok ba? Ang sagot ay oo, nakapasok pa rin siya sa listahan. Pero hindi siya number 1 sa survey at hindi nga siya nakapasok kahit top 20. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated.